Ah, ba't dyan ka pupunta? Wrong way. Joke. Sige, yan. Sige, malakas ang loob mo. Okay. So sa ating mga pusong bata at mukhang bata, amen. May nag-receive nun. Ulitin ko. Sa ating mga pusong bata at mukhang bata ngayon. Yeah. Let's talk about yung plano ng Panginoon. Every Sunday, ang goal po natin hindi lamang makapag-service. Ang goal po natin is makipag-encounter with Jesus. Kasi alam niyo po, every day may plano ang Lord sa atin. And I believe kaya andito yung katabi mo, hindi lamang basta makapag-checklist ng service, kundi gusto mong malaman yung plano ng Lord sa'yo, yung direksyon ng Lord sa buhay mo. Sino po ganun yung motibo na natin kaya tayo nandito ngayon? Amen? Hindi tayo na andito ngayon kasi yung religion, ang goal niyan is kapag religious spirit, makaupo lang ako, basta maka-checklist ako sa Panginoon. Maaring marami nagsimula sa ganoon, at kung nagsimula ka sa ganoon noon, it's understandable kasi yan yung kinalakihan natin na religion, di ba? Kahit hindi mo maintindihan yung message, basta nakaupo ako. Kahit wala akong action plan o kahit wala akong takeaway, okay lang kasi at least present ako, di ba? Pero andito na yung katabi mo ngayon, nag-level up na yung katabi mo, hindi lang basta maging present, kundi ma-encounter yung presence ng Lord. Amen. Bakit? Kasi ngayon, nakikinig ka na, iniintindi mo na kasi gusto mong malaman yung plano ng Diyos sa buhay mo. And every Sunday, I see this, hindi lang basta makapagtapos na makaraos tayo ng another service, kundi ang prayer ko sa Lord, every time na mag-speak ako dito, Lord, makuha namin yung plano mo kasi February na kaagad. Nakita nyo, yung parang January, bilis. Tapos ngayon, February, second week, mamaya, konting tulog lang natin, March na. Ang bilis. And yung buhay natin, gusto natin na maging fruitful. Kaya, ang pag-uusapan po natin ngayong hapong ito is ingredients for harvest. Yan. Magluluto tayo ng harvest. Kasi ang theme natin this year ay The Great Harvest. So, padamihan tayo ng ma-harvest nilamang this year, but throughout our life, ang principle ng Lord ay totoo. Sabi niya sa kanyang salita, as long as the earth is existing, seed time and harvest is there. So habang may mundo, may prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Hindi lamang ito sa agrikultura, kundi last week nakita natin, tayo ay buto din. Tayo ay seed, di ba? Merong good seed, merong weeds. Merong seed, tinanim ng Diyos, merong weeds na yung mga napariwara. Kaya ang goal natin, let's us become a good seed para yung iba na weeds, ma-convert din natin into good seeds. Ang goal ng kaaway, masira yung buhay natin. But ang gusto natin ngayon, malaman, ano ba yung ingredients for harvest? Parang kapag tinanong mo yung magsasaka, marami silang gamit to harvest. May mga tools tayong binigay ang Lord sa atin. Kasi nakita natin last week, yung tanong doon, anong klase ba ang tinatanim natin? Kasi yun ang aanihin mo. Kung anong tinanim mo, yun ang iyong aanihin. So sino po ang ready ngayon na umani ng magagandang bagay mula sa Panginoon? Amen. At ang pag-aani, reality, magtanim ay di biro, pero hindi rin biro mag-ani. Kasi kailangan mabilisan ang ani mo. Kapag medyo bumagal ka sa pag-aani, baka, di ba, makain ng hayop yung iba. Pag masyado na mabilis yung ani mo, baka hinog sa pilit. Kaya pag anihan, ang mahirap niyan, umabot ng hanggang June yung anihan mo, wala, tag-ulan, di nalunod yung mga ani. O kaya kung sa manggaman, sobrang hindi mo na inani, nahulog na, walang sumalo. Pero sino dito hindi hasayangin yung 2024 at susulitin niya yung great harvest ng Lord para sa buhay niya? Amen po ba? So, we need to know yung ingredients ng Lord through His Word nung harvest. So, Psalms 1 verse 1 to 3, dito tayo nagtapos last week. Dito naman tayo mag-umpisa ngayon. So, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. But those who delight
in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, sino dito gustong mangyari sa kanya yung last sentence, whatever they do prospers. Lahat ng ginagawa mo, gumaganda. Kung nananalangin ka ng business, hindi malulugi. Papalaguin ng Panginoon. Amen po ba? Kung mag-take ka ng exam, mag-prosper yung exam. Hindi yung exam lalong ihirap, kundi papasa ka. Kung nangangarap ka balang araw, Lord, maayos yung buhay namin, it will prosper. Pero para mangyari yung last sentence, marami ito lang yung kiniklaim, pero hindi willing doon sa verse 1, verse 2. Nasa verse 1 at verse 2, yung ingredients para tayo ay magkaroon ng tamang harvest. Ano yun? Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take. So dapat meron tayong marunong tayo magbigay ng boundary. At yung pangalawa, verse 2, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. So may kita natin, very simple lang yung ingredients for harvest, but bago tayo pumunta dyan, paano malaman na fruitful ka? Kasi pag sinabi mo sa mundo na to, paano masabi na fruitful lang isang tao? Ang usually sagot nila sa'yo is, kapag marami akong pera, pag meron akong 1 million na followers, kapag may boyfriend ako, kaya may girlfriend ako, yun ang mga usual na sagot. Yun yung mga makamundong sagot. Kasi yun yung batayan natin ng success. Pero hindi lahat ng merong ganong criteria ay fruitful. Iba ang success na sinasabi ng Lord, na success ng mundo. Dahil yung success ng mundo, nawawala. Yung success ng mundo, madaling makancel. Yung success ng mundo ay nakabase sa external na bagay. Kaya pag nawala na yun sa'yo, wala na rin kapayapaan. Pero sa mga nakakausap namin, sa ibang mga nakakasalumuhan naming tao, na kahit merong mayayaman, may narating na sa buhay, pero walang kapayapaan o sira yung pamilya nila. At kahit marami silang seguridad sa bahay nila, sa kotse nila, pero sila yung mga hindi makatulog sa gabi because at the end of the day, hindi doon nakabase yung stability. Kaya pag nabawasan na yun, pag nawala na yung pera, nawala yung kayamanan, pag nawala lahat, pag tinanggal lahat ng bagay na yun sa'yo at stable ka pa rin, yun yung fruitful. Kaya si Lord, hindi nakabase yung success niya, hindi naman din masama na yumaman yung katabi mo. Kung ako papapiliin, maganda yung may kapayapaan na, yumaman ka pa. Sino gusto both? Why not both? Diba? Pero uunahin muna ng Diyos na kailangan, kahit nasa stage tayo na ganitong inaayos pa tayo ng Panginoon, makita mo na yung identity mo, hindi sa kung anong meron ka, kundi kay Jesus. Amen po ba? Kasi doon mo matetest. Kaya nga ang Lord, hindi kami namadali. Sino niniwala kaya nang i-answer ni Lord yung prayer mo pag nanalangin ka? Lord, bigyan mo ako ng 1 milyon. Sino niniwala kaya ng Diyos bigyan ka ng 1 milyon ngayon? Kaya niya? Walang imposible sa Kanya, pero ba't di pa niya binibigay? Pag humingi siya sa akin, Papa, pengi kutsilyo, kaya ko siyang bigyan? Kaya ko siyang bilan ng kutsilyo. Pero tanong, bibigyan ko? Hindi. Bakit? Hindi pa niya kayang hawakan. Kaya kapag hindi pa binibigay ng Panginoon sa iyo, may tinuturo siyang mas valuable pa doon sa ibibigay niya. Paano mo i-handle yung success? Kaya sabi mo sa katabi mo, hintay lang. Nag-pray ka ng kotse. Tanongin mo yung katabi mo, marunong ka mag-drive. Niregalohan ka ng Lord ng kotse. Tapos mamaya, please pray for brother and sister ganito. Bakit? Ano nangyari? Nasa hospital, nag-aagaw buhay. Bakit? Nag-drive, walang lisensya. Speaking of prayer, meron tayong bagong gagawin. Salamat po doon sa ating mga leaders ngayon kasi as a family, meron po tayong ginawa ngayong prayer wall. So mamaya, pwede kayong maglagay ng prayer request dito. Hindi kailangan ilagay yung pangalan nyo.
At yung mga leaders natin, yung mga kasama sa 24/7 natin na prayer, ito po ay ipapanalangin namin. Sino ang thankful as a family will pray for one another, di ba? So katulad nung isang prayer dito, sabi ni Gerald, I want iPhone 15 app. Hindi, joke lang. So, mamaya, ilalagay natin to siguro dun sa dito or sa para magkaroon tayo as a community, we'll pray for you. Huwag kayong mahiya. Again, hindi namin kabisado lahat ng sulat nyo o kaya isulat nyo na lang sa kaliwa nyong kamay. Pero, ganun. Sobrang naman ng pagkamarites natin, ay kilala ko itong sulat nito, kaya ano to. Ngayon, kung gusto niya talagang transparent kayo at ilagay niyo yung pangalan niyo, walang problema yun. No judgment. We're just one family dito. Okay? Sa palakpakan po natin ng Panginoon at marami pa tayong improvements na gagawin as a family because we believe this year, yung pananalangin is type of pagtatanim. At kung anong struggle na meron tayo is we can pray for that. So what is a fruitful life? Ito ngayon ang batayan ng Panginoon. The result of a spiritual fruitfulness is that God is glorified. Ang fruitful life, pag tinignan ka ng tao, ang Diyos ang na-highlight sa'yo. Ang prayer ko kay Hadassah, kapag tinignan niya kami ni Rachel, hindi niya kami makita bilang pastor, hindi niya kami makita bilang yung success na meron kami. Kasi ang hope, ang prayer ko, ang makita ng tao at ng aming anak at ng kahit na sino ay ang Diyos sa buhay namin. Hindi ko sinasabing maging Diyos ako, kundi ma-represent ko ng tama ang Panginoon. That is a fruitful life. Kasi naghahanap ang tao ngayon ng totoo. Tama po ba? Sa dami ng fake news sa social media, fake friends, fake love. Fake love. Hindi ko alam yung buong lyrics na pero bakit ganun yung mga umuusong kanta? Kasi naghahanap tayo ng genuine. Kaya nga, yung mga Pariseo noong time nila, laging pinapagalitan ni Lord kasi sila yung mga relihiyoso, perfect tignan ng tao, pero sabi niya, hindi kayo genuine. So sabi ko, bilang pastor, ayoko naman maging katulad nun na pagdating ni Jesus, ako pa yung napagalitan kasi pastor ako pero hindi ako genuine sa pagmamahal ng tao. So dapat, in every time, yung parang makita tayo ng boss natin or ng client natin or ng kaklase natin, yan yung Kristiyano. Bakit? Hindi kumukopyan, hindi nagpapakopyan. Nakakainis nga yan, ayaw magpakopya, pero yun ang totoo. Okay lang kahit hindi ako magustuhan ng maraming tao, kasi usually kahit gusto mong bumait, yung kabaitan minsan ayaw ng tao pag gumagawa ka na ng tama. Bakit? Parang parang yung yung uod nilalagyan mo ng asin. Kaya parang ang tingin sa'yo, mayabang o kaya parang ang tingin sa'yo, grabe naman. Pero tumayo ka lang para sa Panginoon. As long as alam mo sa buhay mo na tumatayo ka to represent God. Sabihin ng iba, ikaw siguro yung kaklase na, teacher, may assignment po tayo. Tapos nagalit yung mga klase mo, nakalimutan sinabi mo pa. Siyempre, kailangan mo yun. Sabihin nung, saw-saw to sa teacher. Pero, ganun dapat Di ba? Kasi, ikaw yung kasama sa nagagalit. Ito kasi, buti nung hindi na ako mag-check Di ba? So, ikaw yung laging tumutulong sa boss, ikaw yung laging naghahanap ng magagawa, o ikaw yung laging, ang tingin tuloy sa'yo ng mundo, parang, ano ba yan? Papampam. Pero, hindi nila alam, kasi yung Diyos, ang nire-represent mo, ang goal ko, makita nila yung ma-represent ko ng ayos ang Diyos. That is a fruitful life. Hindi yung pera ang makita, hindi yung success yung makita, hindi yung kagandahan lang yung makita, second na lang yun. Sino wala, second na lang yun. Pag nagagandahan sila sa'yo, ay sister, ang ganda. Secondary lang yan. Walang effort. Bakit? Pag si Lord nag-glorify, walang amount ng makeup ang kayang magpatong sa makeup ng Lord sa buhay mo. Yung ibang todo na ng makeup, pero ano pa rin, mukhang naubo, hindi pinatuloy ng Lord. Kasi nga fake di ba? Dami ng filter, dami ng pero ano pa rin? Ang ganda ng ngiti sa Facebook, pero pag kinausap mo, yung pala.
Di ba? Makikita mo mga artista na nakakalungkot, masayang-masaya, bilang mamaya, nagpakamatay na pala. Hindi mo masabi kung ano talaga yung masaya, kaya huwag tayong mainggit sa kung ano yung pinopost online. Ang goal mo, kaya nga ako, hindi na ako masyadong nag-Facebook, Messenger lang, My Day, at saka, yun lang. Di ba? Bakit? Kasi, alam ko na madaling mag-fabricate. Pag tinignan mo yung mga Instagram namin or kung ano, akala mo masaya lagi buhay namin. Pero may mga pagsubok din. Di ba? So, ano yung number one? God is glorified. Pangalawa is that the result of spiritual fruitfulness is that God is glorified. Pangalawa, we grow. Nag-grow tayo. Kaya pag fake or hindi genuine, hindi tumutubo, walang tumutubo para sa atin. And pangatlo is others come to know Christ. Nakikilala, sabi ka kay batong kaibigan ko to, hindi nagpapakopya, pero ba't gusto kong lagi mag-open ng problema sa kanila? Mapapansin mo na ikaw ay fruitful kapag nagulat ka, ikaw na ang takbuhan ng problema ng ano. Di ba? Pag ikaw fruitful, hindi yung takbuhan ng kopyahan, kundi takbuhan na, friend, pwede ba ako mag-open sa'yo? Di ba? Pwede mo pa-praise sa'yo? Malakas ka kay Lord. Pag mga gano'n na, yung lapit sa'yo ng kapitbahay mo, Mars, pasama naman sa prayer, di ba? Ano ka? Church ka. Huwag kayong matakot sa gano'n. Minsan dinideny, hindi naman. May kalahating sungay pa rin. Huwag naman gano'n. Sobrang pagka-humble mo, sabi, ayan, si Mare, ano yan? Laging nasa church siya. Hindi naman, may sungay pa rin. Tanggapin mo na. Anak ka ng Diyos di ba? Opo, salamat. To God be the glory. Gano'n na lang. Pero pag nakikita na nila sa'yo, ibig sabihin, you are becoming fruitful. At kapag may nambabato sa'yo, tandaan nyo, ang punong mabunga, binabato. So kasama din yun. Kapag may haters na, ayan, yan yung Kristiyano, ayaw magpa-under the table niyan. Kaya yung tita ko tita ko pa rin hanggang ngayon. Nasa ibang bansa na siya, pero nung nagkatrabaho sa bangko, halos galit lahat ng mga katrabaho niya sa kanya kasi siya lang ang bagal ng proseso sa kanya, hindi dahil sa tamad siya, kundi yung iba kasi, kapag nagpapa-loan o may under the table, kaya approve ka agad. Pero pag sa kanya, medyo mabagal yung proseso kasi tama yung proseso niya. Ayaw niyang tumanggap ng under the table. So, laging united yung, united yung mga katrabaho niya, napatalsikin siya. Pero siya ang pinromote ng boss. Bakit? Nakita na siya ay totoong Kristiyano. Yun ang maganda, di ba? Sige, palapanin ng Panginoon. Ang mahirap ngayon, nakakalungkot, di ba? Kasi pag makikita niyo sa internet, sa YouTube, may mga Kristiyanong hindi rin na-represent ang Lord ng tama. May mga pastor na mga balitaan kayo, magugulat merong hindi magandang ginawa. Pero hindi lahat. Lagi nababalita is yung eroplanong bumabagsak, sabi nga, di ba? Pero hindi mo alam gaano kadaming eroplano ang lumilipad araw-araw na hindi bumabagsak. Ang eroplano, ang safest travel. Pero anong lagi nababalita? Yung bumabagsak. Kaya akala mo, maraming bumabagsak na eroplano. Maraming Kristiyanong bumabagsak, pastor na bumabagsak, pero hindi lahat. Yung katabi mo, hindi bumabagsak yan. Amen? Gagamitin ng Panginoon yan. So, ano yung fruitful life? God is glorified. Nag-grow ka. Pati yung others come to know Christ. Galatians 5 verse 19 to 25. Gusto ko munang malaman natin bago natin tignan yung ingredients. Ito yun. Para masabi mong fruitful ka, susunod na lang, kasi pag naayos na yung panloob, panigurado pati budget mo maayos. Pati quality ng trabaho mo maayos. Kaya tuloy, magbubukas yung opportunity sa'yo kasi mapagkakatiwalaan ka. Nakukuha po ba natin? Ang pagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Aayos yung takbo ng business mo. Bakit? Kasi hindi ka mandadaya, hindi ka manloloko. Tatama mo yung presyo, tatama mo yung requirements. So, kapag naayos yung panloob, damay na lang yung pera. Damay na lang yung pamilya. Damay na lang yung panlabas. Kaya nga pag nakita mo yung isang halaman naglalanta, anong chine-check mo? Hindi naman yung panlabas, di ba? Meron ba dito nag-check ka ng plants mo, yung mga plantita na nandito? Ay,
medyo dry na yung ano niya, yung halaman niya, kumuha ka ng moisturizing lotion, pinahid mo dun sa halaman. May nag-try nung ganon? Wala. Anong gagawin mo? Check mo, napapainom ba to ng tubig ng ayos? Kasi ang problemang panlabas, sinusolve yan sa loob. Lalo na sa mga puno. Panigurado, may kumakain yan sa ilalim, baka may mga snail yan. Ay, maliliit na bukyo. Minsan, nagulat na lang kayo, ba't nagkakaroon ng snail dito maliliit? So, at the end of the day, eto yun. Tinanaman natin kung ano yung kabaliktaran. Galatians 5:19-25. Basahin natin, 1, 2, 3, go. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambitions, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. So, isa-isahin ko ito. Hindi ko isa-isahin. Yan yung mga fruits of the flesh. Now, kung meron kang nabasa dyan at nasabi mong, ay, may nagawa akong ganito, o may nag-struggle ka pa sa ganito, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na namumunga. Kung meron nag-struggle sa ganito, ibig sabihin, meron kasi natanim sa'yo nung bata ka pa, nung kabataan ka, na naging kagawian mo. So ngayon, namumunga ka pa doon sa larangang na yon. Kaya nga, ang goal natin, puputulin natin yan, at ang papalit natin na tanim is yung galing sa Panginoon. Sino po gusto mangyari sa buhay nila? Sige, palakpakan po natin ng Panginoon. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, parang division po yun. The jealousy. Kita mo, lagi kang naiinggit. Ay, sabi mo, ay, ano to? Acts of flesh to. Fits of rage. Minsan, di mo ma-control yung emosyon mo. Bigla ka lang magalit. At least alam mo na. Pero wag mo namang i-down yung sarili mo na parang, ay, parang nangyayari pa rin sa akin. Wag mo i-down sarili mo doon. Kundi, Lord, tulungan niyo po akong ma-overcome. Amen po ba? So, selfish ambition. Ayan yung sabi mo, parang yung testimony ni Papa, nung laging merong naungutang si Lolo. Tapos, nung pagdarating si Lolo sa barko kasi, galing barko, ang kwento ni Papa, dami pera, so dami libre. Ngayon, bago matapos at bago siya dumahong ulit, dami utang. Kaso lang, nung nasa barko na siya, ang hahabulin ng mga maniningil, si Lola. Nakita niya na pinagsabihan ng hindi maganda si Lola nung sinisingil, di ba? At nung narinig ni Papa yun, nagkaroon siya ng ambisyon na balang araw pag ako sumweldo, kukunin ko yung 20,000, sasampal ko sa mukha ng taong yun. Selfish ambition, di ba? Babangon ako at dudurugin kita, di ba? Balang araw din yun masabihan. Ito 20,000, ito 20,000 mo. Di ba? Parang, pag ako sumikat, balang araw, di ba? Parang ganun. Selfish ambition yun. So kung meron ka na-detect na ganun, papatunayan ko sa inyo, ganyan. Di ba? Yung mga feeding sa atin, yan yung mga shows na lagi natin napapanood, di ba? Yung mga soap opera, mga nawawala, mga nawawalang bata, nawawalang sapatos, nawawalang tsinelas, lahat na nawala, yung mga naaapi. Kaya, maaring yun yung nakaka-relate ka doon. Dissension, faction, envy. Sabi dito, verse 21, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Pero ito ngayon yung sumunod. Verse 22, but the fruit of the Holy Spirit is ano? Love, joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ang prutas ng banal na Espiritu. Wag mo munang asamin kaagad, financial fruitfulness. Kasama yon. Kapag mapagmahal ka, kapag may gentleness ka, ito, pag nakuha mo yung self-control at nakita mo na yung Shopee 3.3, fruit of the Holy Spirit, Lord, come to me. Self-control, di ba? Parang meron akong cravings na yun, pero biglang self-control, Lord, kailangan ko ng prutas mo, di ba? Makakatipid ka. Damay na yung finances. Pag may patience ka,
gaano kadaming problema sa pamilya ang madaan sa tamang usapan kung may patience. Kapag meron kang gentleness, gaano kadaming salita na magiging traumatic sa isang bata balang araw, mga nangyari sa'yo before, ang may iwasan kung merong gentleness. Kung may kindness, kung may peace, damay ang pera, damay ang pamilya, damay ang tamang desisyon sa buhay. Kaya po, ang gusto ng Panginoon, ang fruits of the Holy Spirit ang mangyari sa atin. Kaya nga, verse 24, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. And verse 25, since we live by the Spirit, let's keep in step with the Spirit. Ibig sabihin, ngayon, pag ikaw ay naniniwala sa Panginoon, you live by the Spirit. So keep in step. So may mga panahong mahuhuli ka, ay teka, nagalit ulit ako. Lord, tulungan mo akong makasabay ulit sa Espiritu mo. Kasi ganito po yan, kahit pinutol na yung ugat, it takes time para sa naitanim sa yung hindi maganda para lumanta. Kaso lang, kapag tinatanim mo siya paulit-ulit, kahit putol ng ugat ang Lord, pero yun pa rin ang tanim mo, tutubo siya. So, ang goal natin this year is bagamat hindi mo pa mapasa lahat, sino dito may mga dinedevelop pa sa fruit of the Holy Spirit? Amen. Sino dito aamin siya, under construction tayong lahat? Di ba? So, under construction, kaya nga pag nakita niyo yung weakness ng mga ka-church natin, hindi naman ibig sabihin na kapag nag-a-attend na or nagpapatuloy sa Panginoon, instantly, 100% bagong-bago. New creation ka, pero under construction sa ugali. Ini-install pa ni Lord yung mga bagong apps sa'yo kahit new creation tayo. At binubura naman yung mga nakagawian natin. New creation ka, pero may kinalakihan ka kasi. Yun ang katotohanan. Meron kang narinig ng bata ka na naapektuhan ka ngayon. Meron kang mga kasama sa, tao tayo, may emosyon tayo. Kaya kailangan nating matuto sa ganitong ito. Parang ngayon natin papalitan. Galatians 6, verse 7 to 9. Ito yung binasa natin last week. Sabi dito, verse 7, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps. Simple lang. Kaya kung gusto mong maputol yung hatred sa family natin, sa buhay natin, then taniman mo ng love, patience. Mahirap. Madaling sabihin, mahirap gawin. Lalo na kapag talagang nakakainit ng ulo yung makasama natin o yung mga pangyayari sa buhay natin. At hindi natin mawala yan. Kaya nga, noong January, pinakita ko sa inyo yung katotohanang sinabi ni Jesus na in this world, there will be tribulations. But, take heart, I have overcome the world. So, kaya mong i-overcome yung acts of the flesh by the fruit of the Holy Spirit, kailangan lang mas lamangan mo yung tanim ng spiritual. Verse 8, ano sabi dyan? Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap. Simple. Kapag nagtanim tayo sa flesh, pinakain mo ng pinakain yung hatred, pinakain ng pinakain yung sexual immorality, pinakain ng pinakain yung envy. Sige, taniman mo yung inggit mo, 'di ba? Bumabad ka, mainggit ka, doon ma-insecure ka, doon sa mga nakikita mo social media, mauulat ka, pipilitin mo ang lahat para makuha yung katulad ng meron sila pero hindi mo magagawa. Kasi ginawa kang kakaiba ng Panginoon. Hindi yung kakaiba na negatively, kundi you have a specific calling. Kaya hindi ko kinukumpara yung sarili ko sa ibang pastor. Kasi meron silang sariling strength. Ngayon, pag may narinig ako, ay grabe. At may nagkumpara, iba si Pastor Jamie, iba si ganito magsalita. Ang galing talaga. And then, good. Bakit? Kasi meron siyang strength. Na hindi ko strength. So, pinapatay ko kaagad yon. Salamat, Lord. Yung mga ibang kapatid natin na church, CCF, yung mga hindi natin kinukumpara. Oy, ang ganda nung kanila, professional na. Siyempre, matagal na sila. Pero hindi natin sila katunggali. Kaya pag nakita nyo merong lumalabas dyan, batiin nyo. Hindi natin sila kaaway, sila ay kakampi.
kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? So, wag mo i-compare yung sarili mo. Yung kapatid mo, ikaw, o yung ikaw sa leader mo, sa leader ng iba, o sarili mo sa iba, magulang ka, tapos nakita mo yung mga artista, grabe, galing nilang maging magulang. Hindi. Ang hanapin mo, Lord, anong klaseng buto ako? May nakita ka bang mangga na na-insecure sa ubas? Pagkakita mo sa mangga, tapos nagsalita yung mangga, nakakaingit yung ubas, ang kinis niya. Yung orange nagsalita, ako, bako-bako yung mukha ko. Buti pa si saging, sexy. Buti pa si peras. Walang na-insecure. Alam nila kung sino sila. Ang tanong natin sa katabi mo o sa sarili mo, alam mo ba kung sino ka sa harapan ng Lord? Pinipilit mong maging mangga, pero ang pagkakagawa pala ng Lord sa'yo, iba. Hanapin mo kung ano ang fruits ng Lord sa buhay mo. Amen po ba? So, verse 9. Hindi ba wala? Verse 8, whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at a proper time we will reap a harvest if we do not give up. So, eto ngayon, pag prinsipyo ng pagkatanim, burahin natin sa isip natin na madalian. Marami na bibiktima dyan, di ba? Na mabilisang kita, mabilisang Hindi. Kay Lord, great things take time. Amen po ba? It takes time. Kaya sabi mo sa katabi mo, patience. Kung gusto nyo malaman kung great things take time, mamaya pag nagsaing ka, pagkalagay mo ng tubig at ng kanin, after 5 minutes, hanguin mo ka agad, iserve mo sa pamilya mo, sabihin nila, to lugaw? Kasi kailangan ng time. Kaya nga, mas magandang bagay, it will take more time. Now, before ako mag-proceed doon sa ingredients, sino dito muna ang gustong maranasan ang mga bagay na to? Sino gustong maging fruitful yung buhay nila? Amen. Sige, palakpakan natin ng Lord. And right now, kanina, 32nd anniversary pa rin natin as a whole family ng CMJ Tom, yung CHO ay part ng Chief Minister, the Holy One, Chief Minister, Jesus Christ, the Holy One Ministry. Tayo ay Christ the Holy One, na pinangungunahan ni Pastor Jerry. So, 32nd anniversary natin this month. Palakpakan natin ng Panginoon. 32 years na tayo. So, yun na din ang maging edad ko this year. Parang ka-edad ko yung church. So, kung gusto nyo malaman ng edad ko, tandaan nyo lang yung anniversary ng church. Kanina may nag-testimony, and sabi ko, ayos to, sakto dun sa natin. I want to share itong testimony ng isang leader at paano naging fruitful yung buhay niya, pinagawang fruitful ng Lord sa atin. And then I will share as an ending yung ingredients for harvest. Ready na ba, Kuya Migs? Yeah. Gusto ko rin pong samantalayin na yung pagkakataon na tawagin ko po yung aking sambahayan bilang ito po yung katuparan ng pangako niya sa buhay namin. Naalala ko po, dapat last week kami magte-testimony. Pero nung sinabihan kasi ako ni Pastor na para tumayo dito, yun yung time na ang nanay ko nasa hospital siya. Ang sabi ko kay Pastor, Pastor, next week na lang kami. Dahil gusto ko, tatayo ako rito, kasama ko ang mama ko. At in-honor ng Diyos yung pananampalataya na yun. Naalala ko si Abraham nung i-offer niya na ang kanyang anak. Sinabi niya doon sa mga kasama niya, babalik kami.
Sasamba lang kami pero babalikan namin kayo. At yung ano na yon, yung picture na yon, pinanghawakan ko yon na hindi pwedeng tatayo ako rito na hindi ko kasama ang mama ko. At eto na nga po yun. So bago po ko magsimula, gusto ko pong babalikan namin kayo. At yung ano na yon, yung picture na yon, pinanghawakan ko yon na hindi pwedeng tatayo ako rito na hindi ko kasama ang mama ko. At eto na nga po yun. So bago po ko magsimula, gusto ko pong tanungin sa inyo, sino po dito sa atin ang nag-uumpisa pa lang na nagpapamilya? So meron po, lalo yung mga kailan lang kinasal, ano po, no? O maaaring yung mga matatagal na rin may pamilya. Kasi ako po naniniwala, sa bawat mga nag-uumpisa, kahit doon sa mga matagal nang nag-umpisang magpamilya, lahat tayo nangarap na ang pamilya natin maging maayos, maging masagana, maging mapayapa, yung kaligayahan nandun. Pero ang realidad, habang tayo nandito sa mundo, meron tayong kaaway. Walang iba kundi ang dyablo. At lahat ng paraan gagawin ng dyablo para yung magandang pinapangarap natin sa pamilya natin hindi mangyari. So lahat yan, lahat ng paraan, nandyan yung bisyo, nandyan yung layaw, nandyan yung pagkakagalit, yung pusong hindi handa magpatawad. At sa buhay namin, yung pag-iinom ng tatay ko noon, ang ginamit ng dyablo para kami ay sirain. Noong mga panahon na yun, dahil siya ay nandoon sa bisyo na yun, naapektuhan pati yung pagtatrabaho niya. At kasama doon sa naapektuhan na yun, siyempre, yung finances namin. Kaya noong mga panahon na yun, hindi ko ikahihiya na sabihin sa inyo, na dumaan talaga kami sa punto na talagang walang-wala. May mga araw po, natulog lang, walang kain. Kaya siguro hindi kami lumaki ng gusto. Kinapos sa nutrisyon. Pero ang lahat ng yon, may plano ang Panginoon. Amen. At alam niyo po ba, noong mga panahon na yon, lagi ako nagko-question sa Diyos. Na Panginoon, bakit ganoon? Hindi naman kami masamang tao, pero bakit ganito yung nararanasan ng pamilya namin? At noong mga panahon na yon, lagi kong dalangin sa Diyos na, Panginoon, di baling mahirap, basta masaya lang yung pamilya, okay na. Pero alam niyo po ba, yung prayer na yon mali pala. Kung sino man sa atin na nagpe-pray na okay na mahirap, basta masaya lang, palitan nyo na po yun. Kasi nung tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lang masayang pamilya ang pinapangako sa atin ng Panginoon. Even yung kasaganahan, kaya niyang ibigay. Pero nung mga pagkakataon na yun, nung nandun pa kami sa ganong klaseng sitwasyon, nabuhay kami sa takot, sa pangamba. May mga pagkakataon na kapag ako uuwi ng bahay, ang una ko laging tinatanong, si Papa ba nandyan na? Kapag sinabi ng nanay ko na, wala pa eh. At titignan ko yung oras, ako po patay, malamang lasing na naman yung pag-uwi. So binabantayan ko yun araw-araw. At yung ganong klaseng sitwasyon, nagtagal po yun ng napakaraming taon. At nagbunga yun na kung saan nandoon na nagkaroon ka ng galit sa sarili mo, nagkaroon ka ng galit sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ako natuto rin ako magbisyo. Natuto rin akong manloko ng ibang tao. At hinanap ko yung kasiyahan ko sa ibang bagay na labas sa tahanan namin. Pero sa bandang muli, uuwi ka pa rin sa inyo na malungkot ka pa rin. Dahil yung problema nandun pa rin, hindi pa rin siya mawala-wala. At yung problemang yun, sabi ko nga, kung taon ng pag-uusapan, talagang napakahaba nung taon na yun. Hanggang sa ako'y nakapag-asawa na, ganun pa rin yung sitwasyon ng buhay namin. Maging ang misis ko, inabot niya yung ganung sitwasyon ng buhay namin. At may mga pagkakataon pa na kapag lasing ang tatay ko at nagkakaroon kami ng diskusyon, asawa ko pa yung umaawat sa akin noon para sabihin, ayaw mo na, nakainom lang naman si Papa eh. At doon ko rin natanong sa misis ko nung time na yon, sabi ko sa kanya, nakita mo na kung ano talaga ang meron sa pamilya ko. Tinanong ko siya, nagsisisi ka ba na pinakasalan mo ko? Alam niyo po ba kung anong sagot niya? Siyempre hindi. Ako yung pinakasalan niya, bakit niya ako pagsisisiyan? Pero hindi po, joke lang. Ako po naniniwala na mapalad ako dahil binigyan ako ng isang may bahay na naging katuwang ko noong mga pagkakataon na nandun kami sa ganong klaseng sitwasyon. Pero alam niyo ba, yung takot na yon, mas lalo siyang tumindi nung nalaman ko ng misis ko ay buntis na siya dito sa panganay namin. Bakit ako mas lalong natakot? Kasi naisip ko na yung mga pinagdaanan ko nung kabataan ko hanggang sa yung moment na yun na, yung nakapag-asawa na ako at magkakaanak na ako, naisip ko na yun din ba yung the same na path o landas na lalakaran ng aking anak kapag siya ay lumabas na? Talagang nandun yung takot ko.
At siguro, noong mga panahon na yun, hindi ko na siguro matatandaan kung ano yung prayer ko sa Panginoon. Pero maaaring siguro noong panahon na yun, talagang naglumuhod na ako sa Kanya. At nagmakaawa na, Panginoon, ayusin mo ang pamilya ko. At noong time na yun, inonor ng Diyos yung panalangin na yun. Naalala ko tuloy yung mga Israelita, 400 years silang inalipin ng mga taga-Egypt. Pero nung dumaing sila sa Diyos, dininig ng Diyos yung panalangin na yun. At ginamit si Moises upang makalabas sa Egypt ang mga Israelita para dalhin sa Promised Land. At ganun din ang ginawa ng Diyos sa buhay namin. Meron siyang ginamit na tao para unti-unti kaming makakilala sa Panginoon. Una, si Brother Joseph, salamat sa buhay mo, na siya yung una nag-introduce sa akin na kapag nakakasalubong niya ako sa trabaho namin, lagi niya sinasabi, bro, baka pwedeng mag-Bible sa inyo. Alam niyo po ba, sumasagot lang ako ng oo, pero ang totoo, ayoko. Ito yung mahirap sa atin eh. Lumalapit tayo sa Panginoon, dumadaing tayo sa Kanya, pero kapag binibigay na ng Diyos yung kasagutan dun sa daing na yon, sa pamamagitan ng may mga nag-iaya sa atin, church tayo, Bible tayo, ayaw natin. Tinatanggihan natin. Pero buti na lang, itong taong pinadala ng Diyos para sa amin, makulit. At isang araw, na-corner niya ako. At sabi niya sa akin, bro, kala ko ba magba-Bible tayo? So sabi ko niya, sige, Bible tayo, pero sa umaga ka pupunta, wag sa gabi. Kasi sa gabi, lasing na tatay ko, baka maabutan tayo. Pero nung sabi ni Brother Joseph sa akin, mas maganda nga yun eh. Nandun din ang tatay mo para makapakinig din siya. So sabi ko sa kanya, sige, ikaw, basta ikaw, binalaan kita. So yun na, nagsimula yung pagsisell group sa bahay namin. At nakalaunan, pumupunta na rin sila Pastor Jerry, at si Kuya Mike na siyang naging cell leader ko. At nung dumating yung time na in-invite ako ni Kuya Mike dito sa church, first time kong pumunta dyan sa kabila. Pagpasok ko pa lang dito sa church natin, dito sa sanctuary, meron akong kakaibang naramdaman. Yung salitang home, naramdaman ko yun eh. Magmula sa awitan, sa message, nung nagsasalita ni Pastor Jerry, talagang naramdaman ko yun. At ang sabi ko, mag-i-stay ako dito. At dumating yung time na nakapag-encounter na, sinabi ni Kuya Mike na mag-encounter ako. At kung naalala po ninyo, yung sinabi ni Pastor Jerry, yun po yung time na namatay yung tatay niya. Kami po yung nasa encounter nung time na yun. Alam niyo po ba, para sa isang taong namatayan, hindi ba't mahirap tumayo sa harapan para magbigay ng lakas doon sa mga taong kausap niya? Pero ginawa ni Pastor Jerry yun. Kaya salamat, Pastor, kasi hindi yun nawala ng kabuluhan. Dahil magmula doon, merong pananampalataya na naitanim sa puso ko noong time na yun. Na meron palang pag-asa, na meron pala talagang buhay na Diyos. Na noong kasi, ang pagkakakilala ko lang sa Diyos, alam ko lang may Diyos siya, pero after noon, nasabi ko sa sarili ko, buhay talaga ang Diyos at kumikilos siya. At magmula noon, every Sunday, kagaya nga na sinabi ni Pastor Jerry kanina, nag-create ako ng picture sa aking isipan na kahit noong mga panahon na yun na dalawa pa lang kami ng asawa kong umaattend dito sa church kasama yung baby namin, yung panganay ko ngayon. Pinipicture ko na yung buong row na yun, ang katabi ko, mama at papa ko, mga kapatid ko, at yung buong sambahayan namin. Pero alam nyo ba, habang tayo nagkikreate ng picture na yon, ang kaaway gagawa naman ng paraan para maalis sa isipan natin yun. Dahil every time na ako umuwi sa bahay, ang tatay ko lagi siyang lasing. At every time na pumupunta sila Kuya Mike sa bahay namin, yung bang tipong nasa baba kaming lahat, pag darating na sila Kuya Mike, akyatan silang lahat dun sa taas. At kami na lang yung naiiwan mag-asawa dun sa baba na nakikinig. So sa isipan ko, kagaya na sinabi ng pastor, parang malabong mangyaring ma-develop yung picture na yon. Pero dahil merong pananampalatayang itinanim sa akin, pinanghawakan ko yon. Hanggang sa dumating yung isang araw, lasing ang tatay ko, nagsalita siya. Ang sabi niya, Mon, sino ba yung nagsusundo sa inyo dito every Sunday? Sabihin mo nga, huwag ka na sunduin. So isip ko, naku, patay mo kung nagalit yata si Papa. Pero alam niyo kung ano yung sinunod na sinabi niya? Huwag ka na magpasundo. May tricycle naman tayo, di ba? Yun na lang gamitin natin at sama-sama tayong pupunta sa church. Alam niyo ba, nung time na yon, hindi ako naniwala. Kasi lasing tatay ko eh. Pero nung dumating yung araw nung linggo, paggising ko, aba, nakabihis na sila. At talaga
Kailan nangyari yon? Yung eksena na yon. Alam nyo ba, habang nasa tricycle kami, iniisip ko na, ano kaya yung kakantahin sa church? Ano kaya yung magiging message sa church? So eto na ngayon. Pagpasok namin dito sa church, nagkantahan na. Sabi ko, ano ba naman yan? First time na attend ng tatay ko, ang kantahan, pang mga ano pa, pang mga youth pa. Sabi ko, patay, sablay yung kantahan. Eto pa ngayon, sabi ko, di bale, baka babawi na lang sa message. Ano kaya yung message si pastor? Eto na ngayon, nung magme-message na, hindi si pastor yung nag-message. Si JP. Sabi ko, ano ba naman to? First time aatin ang tatay ko, gusto ko maging memorable sa kanya yon. Ang natapat pa mag-message, si JP. So, nung time na yon, bigla ko naalala, umalis ako ng church, wala ko naintindihan sa message. Naalala ko lang, title ng topic ni JP, Devoted. Pero alam nyo ba, nung kinagabihan, lasing uli si Papa, kinausap niya ako, sabi niya, Mon, sino ba yung matabang nagsalita kanina doon sa church? Sabi ko, bakit pa? Alam mo ba, ang ganda na message niya? Yun ang sabi niya. Kaya nga sa atin, lagi natin tatandaan, sino man ang tumatayo dito sa harapan, ginagamit yun ng Diyos para sa buhay natin. Kaya kumbaga parang nung araw na yon, ako yung nawalan. Kakabantay ko ng kakabantay ko. Sino yung magsasalita ko, ano yung kakantahin, ako yung walang nakuha. Pero yung tatay ko, may nakuha pala siya nung time na yon. Pero alam niyo po ba, yung eksenang yon, hindi po yun naging ganung kabilis. Kasi napansin ko po, oo, nakakapag-church na sila dito. Pero napansin ko, bakit mas lalo yatang napapadalas yung pag-iinom ni Papa. At mas lalong napapadalas yung pag-aaway nila Mama. Kaya noong mga time na yon, nagkaroon ako ng question sa isipan ko na, tama ba talaga na magmula sa dating relihiyon namin, lumipat kami dito sa bagong relihiyon? Kasi sa nakikita ko, sabi ko parang lalong lumalala yata yung sitwasyon. Pero dahil malinaw sa isipan ko noong mga panahon na yon, na ang lahat ng ginagawa ko ay tama base sa naririnig ko at nababasa ko sa Biblia, nagpatuloy ako. At kinausap ko ang Diyos noong mga panahon na yon. At sabi ko sa Kanya, Panginoon, magbago man o hindi ang tatay ko, magpapatuloy ako sa iyo. Amen. At alam niyo po ba, yun yung simula ng hindi na nag-inom ang tatay ko. Alam niyo po ba minsan sa buhay natin, lagi lang tayong nakatingin sa iba na gusto nating mabago sila. Nakalimutan nating tignan ang ating mga sarili dahil noong mga panahon na yon, ang tinitignan ko yung pag-iinom ng tatay ko, pero nakalimutan ko yung sarili ko na marami rin pala akong kailangang alisin. Siya pinatitigil ko sa pag-iinom, samantalang nung panahon na yun, nagiinom din naman. So doon ko nakita na sa atin pala, unahin mong baguhin ang sarili mo at ang the rest, ang Diyos ang gagawa na noon. Amen. Nung tayo tinawag ng Diyos, tayo yung kinakausap niya. Kaya kapag nandito tayo sa church, hindi pwedeng sasabihin natin na sana nandito si ganito, sana nandito ang kapatid ko, sana nandito ang nanay ko, pero hindi. Kung ikaw yung nandito ngayon, ikaw ang kinakausap ng Panginoon. At panghawakan mo yung pangako na yon, dahil unti-unti ipakikita ng Diyos yung katuparan ng pangako na yon. Amen. At alam niyo po ba, dumating yung time na maging sila Papa, nakapag-encounter na rin sila. At ang misis ko nakapag-encounter, ang mga kapatid ko nakapag-encounter. Maging yung kapatid ko na nasa Taiwan ngayon, bago pa man siya umalis, nakadaan din siya sa proseso. So, yung isang bagay na yon na dating nasa isipan ko lang, tinupad ng Panginoon yon. At alam niyo po ba, nung ako ay bata pa, meron akong hanggang ngayong memory na hanggang ngayon tandang-tanda ko pa. Hindi ko lang matiyak kung ako ba ay 3 years old o 4 years old nung time na yon. Yun po yung eksena na kung saan si Papa, lagi niya akong inaangkas sa bisikleta nung bata ko. Tapos, may pinupuntahan kaming isang karinderya. Bumibili kami lagi ng champurado doon. Lagi ko naalala yun, yung rutang dinadaanan namin, yung lalagyan ng champurado na yun, lagi ko naalala yun. Pero pagkatapos noon, pag binalikan ko yung nakaraan ko, wala na akong maalalang maganda. Kasi nga, yun nga, namulat na ako sa ganong klaseng kaguluhan, pag-aaway nila Mama at Papa. So yun na yung tumanim sa isipan ko after nung masayang memory na yun. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi 2012, hindi nga lang doon sa Tondo. Dito na kami ngayon sa Aguinaldo Highway,
nagbibisikleta si Papa, angkas niya ako. Hindi kami bibili ng champurado, pero pupunta kami sa isang cell group. Kaya sabi ko, Lord, salamat. Habang nung time na yon na angkas-angkas niya ako, sabi ko, Panginoon, ibinalik mo yung magandang alaala na yon. Ito lang ang isang patunay na once na merong inagaw sa atin ng kaaway, ire-restore niya yun sa atin kapag tayo ay lumapit sa Kanya. At ito po yung bunga na kung saan ang katuparan ng pangako ng Diyos ay nangyari sa amin. Ngayon kung ang tanong, nakaranas pa rin ba kami ng pagsubok? Oo, nakaranas kami. Napakarami ang aming naranasang pagsubok. Pero nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil lahat ng yun ay napagtagumpayan namin dahil pinanghawakan namin ang Kanyang mga salita. At kailan lang, alam niyo naman, hindi po lingid sa inyong kalaman na ang nanay ko nagkaroon siya ng isang malubhang karamdaman. Meron po siyang cancer. Maaaring siguro ang iba sasabihin, parang hindi naman ganun kalubha. Dahil pag nakikita nila si Mama, okay naman, masigla naman siya. Tutusin po, mula August hanggang nitong naoperahan siya ng January, ang nanay ko hindi po yan natigil sa pagbibiliding niya. Pero yung lakas, hindi nawala sa kanya. Hindi siya kinulang sa dugo. Even nung nag-ano siya, na inooperahan na siya, yung dinonate namin dugo, hindi pa yun nagamit. Kaya sabi ko, iba talaga yung kapangyarihan ng Panginoon. At ito na rin yung oportunidad para ipagpasalamat ko sa inyo, yung sa mga nakasama namin sa pananalangin para sa mama ko. Naoperahan na po siya. At itong ganitong klaseng pangyayari ay hindi po ito bago sa amin. Dahil 6 years ago, ang pamangkin ko, sana ba siya? Ito, naoperahan naman yan sa utak. Merong bukol sa utak niya na kailangang alisin. At doon pa lang nakita na namin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng pamangkin ko na to. At alam niyo ba, habang pinapanood ko ang buhay ng pamangkin ko to, siya po kasi medyo late yung isip niya. Pero pag pinapanood ko siya, kapag pupunta sa bahay namin, ang gagawin lang niyan, kakain, makikinig ng worship song, kakanta, at minsan pangangaralan pa kami. Kaya sabi ko, napakasimple ng buhay ng batang to. Kaya pala, maging ang Panginoon, sinabi sa atin, mabuhay tayo ng parang isang bata. Hindi mag-isip bata, kundi mabuhay tayo ng simple lang. Kaya tayo nahihirapan kasi ginagawa natin komplikado ang lahat. Na kung tutuusin, kapag doon tayo sa simple, nandoon yung kasapatan, nandoon yung tunay na kaligayahan. Kaya po sa lahat na nangyari sa aming buhay, patuloy po kaming nagpapasalamat sa Panginoon. At lagi ko pong tatandaan na nung tayo po ay tinawag ng Diyos, sa Bible po kasi kapag binasa natin yung buhay ng mga apostol, hindi ba't nababasa natin doon, after nilang mangaral, binugbog sila, tapos after nabugbog, nangaral uli, kinulong naman. Parang ang nangyari kasi, tumatatak na sa isipan natin, puro suffering kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Pero hindi po ganoon. Dahil personal na naranasan namin sa buhay namin na although merong suffering, pero panandalian lamang yan. Kasi sabi nga rito sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 17 hanggang 18, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo po, merong isang malaking challenge na ibinibigay sa akin ng Panginoon ngayon. Ito ay kung paano ko mape-preserve yung pananampalataya na yon na naitanim sa akin at kung paano ko naman yun maipapasa ng tama sa mga anak ko, sa mga taong nakapaligid sa akin at sa mga taong makikilala ko pa. Kasi, kumbaga, ito na yun eh. Ito na yung kaganapan ng pangako na yun. At hindi pwedeng sa akin lang yun. Kundi kailangan magpatuloy pa sa mga henerasyon na lalabas sa amin. Kaya muli, ang pagpapasalamat ay sa Panginoon. Sa Kanya po ang lahat ng kapurihan. Ang katagumpayan namin ngayon ay tangi sa pangalan ng Panginoon. At bilang pagpapasalamat, meron po kaming Palakpakan po natin ng Panginoon sa sino po nangangarap na kaya ding gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa yon. Amen. Sino gusto mangyari yon sa kanyang family? Amen po ba? So kailangan natin, makita natin doon sa testimony na yon, itong tatlong bagay, ingredients
na binanggit niya doon, na nakita natin kung paano, isa po yun sa primary leader ni Pastor Jerry. Nag-start siya sa church mga 2010. Nung nakita niyo yung testimony nila 2012, nung sabay na sila ng papa niya mag-sell. 2012, ano nang year ngayon? Halos 12 years. Hindi naging madali. Kaya nga kapag magtatanim ka, ready ka long term. Pero naniniwala ako dahil nasa end times tayo, pinapabilis ng Lord ang proseso sa pag-aayos ng buhay ng bawat isa. As I end today, here is the 3 ingredients based sa testimony, real life testimony, and the Word of God. Sino po nangarap balang araw kayo mag-testimony din ng ganun kasama ang yung pamilya? Ako nangarap na yung row na yan, mapupuno natin because kasama na yung mga family natin. Amen po ba? Number 1, how to have a fruitful life. Kailangan mo ng God's Word. Everybody say God's Word. God's Word na naman, yun po yung pinanghawakan nila kahit may pagsubok. Kaya hindi mawala yung Bible. Hindi mawala na yung mga sa leader nyo, tuturuan kayo magbasa ng Bible. Kahit masakit sa ulo, hindi maintindihan sa umpisa, yun pa rin. Babalik tayo dahil yun ang ating foundation. Psalms 1 verse 2 to 3, but whose delight is in the law of the Lord, who meditates on His law day and night. Kahit nakita ni Kuya Edmund natin na nanginginom pa rin yung tatay niya, kahit nag-church siya, yung salita ng Diyos yung pinanghawakan, nagka-cancer yung nanay niya, salita pa rin ng Diyos sa panghahawakan. Para maging matibay ka, salita ng Diyos dapat ang ating sandigan. Kaya yung Bible, hindi dapat minamalit ito. This is the manual of life. Madali kang bibigay kapag ang pinanghawakan mo, perception mo, understanding mo, yung sa palagay mo at saka emotion mo. Pero ang salita ng Diyos, sabi niya, heaven and earth will pass away, but the Word of God will remain forever. Kaya Word of God pa rin. Kung dapat meron kang bread and butter this year, hindi yung income natin. Kasama yon. Pero yung salita ng Lord, ang dapat itanim sa atin. That person, verse 3, is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Alam niyo po yung nanay ni Kuya Edmund, kahit August, nagkaroon na siya ng cancer, kasama pa rin sa 24/7 prayer. Nagsesell pa din. Bakit? Kasi alam niya na kahit meron siya kapangsanan ng ganun, panandalian. Yun yung sinabi dun sa word kanina eh. Alam niya na meron siyang Jehovah Rapha, my healer. Meron siyang Jehovah Jireh, na provider. Na hindi nahalata sa kanyang may cancer siya. Nakita niyo si Ninang Fels nung last month, last Sunday, siya nag-speak na kahit meron siyang cancer, pinanghawakan niya salita ng Panginoon. That's number 1. Everybody say God's Word. Yun ang dapat nating itanim pang araw-araw. Kaya day and night eh. Pwede kang mag-start, umaga muna magbasa ng Bible. O kung gusto mo sa gabi. Pero dapat daily meron kang pagkain na ganun. Bakit? Kasi araw-araw may laban. Araw-araw yung utak mo pupunuin ng problema at pag-aalala ng demonyo. Pupunuin ng problema yan ng social media. Pupunuin ng inggit yan. Pero kapag salita ng Lord, I know, I get it. Noong umpisa, naboboard din ako. Kasi wala namang picture doon. Wala namang sumasayaw na ganun doon sa Bible. Pero mas maganda yung binibigay niyang value kaysa sa panandaliang kasiyahan lang. Pangalawa, ano yung number 1 natin? God's Word. Number 2, kailangan meron kang ready heart. Everybody say ready heart. Good soil. Sa Bible yan. Sa Matthew 13 verse 23. Sabi dito, but the seed. Ano yung seed natin kanina? Ano yung seed? God's Word. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the Word and understands it. Marami nakikinig lang pero hindi naiintindihan. Kaya ang goal mo dito, hindi lang basta makapakinig, first, tuwa ako na proud ako sa katabi natin. Sino ang proud sa katabi mo? Nakaupo siya ngayon dito kasama mo sa church. Pero yan yung first stage pa lang. Ang goal mo pag upo mo, ma-understand yung word. Ma-understand. Bakit? But the good soil who hears the word and understand it. Kasi, ano yung sumunod? Sabay-sabay natin declare, this is the one who produces a crop. Ilan? Yielding 160
or 30 times what was sown. Ang tumutubo lang, next week, baka yan ang i-share ko. Kasi maraming seed na hindi tumubo. Pero ang tumubo lang na seed sa parable ng Panginoon is yung nakarinig at naintindihan. Isinagawa. Ano yung number 1 natin? God's Word. Number 2, ready heart. Kaya sino napansin nyo dito minsan kapag bago mag-service, bago mag-Sunday, minsan ang guguluhin ng kaaway sa'yo, puso mo. Bakit parang dumadami yung problema pag pa-Sunday na? Ba't kung kailan nung paalis kami, doon nagkakaroon ng aberya? Bakit ganun? Bakit? Kasi ayaw ng kaaway na pag naitanim yung salita sa'yo, maintindihan mo. Pupunuin niya ng pag-alala, pupunuin niya ng galit, pupunuin niya ng mga bagay na hindi mo maintindihan yung salita ng Lord kasi alam niya, ito yung nag-yield ng 160 and 30 times. Pero we declare, this year, yung katabi po natin, yung buhay mo, yung family natin, we will hear and understand the Word. And I declare 100-fold blessing and crop in your life today. Sino nire-receive yun sa buhay natin ngayon? Kaya yung heart natin, kaya nga pag magtatanim ka, di ba, una natanggalin mo yung mga bato, tatanggalin mo yung mga weeds, tatanggalin mo yung mga alam mong makasagabal doon sa seed. At yan yung dapat nating palaguin pa. So ano po yung number 1 natin? God's Word. Lagi tayong babalik dyan. Yan ang umpisa, yan ang katapusan. Yung salita ng Panginoon. Yung salita ko, wala to, may mga advices, may mga wisdom na marikikita sa mga tao. May mga wisdom kayo marinig sa akin. Pero pag salita ko, pinanghawakan nyo, kaya kong sabihin na wala kayong marating doon. Pero ang salita ng Diyos, meron tayong marating. Pangalawa, ready heart. And last is intimacy with God and the church. Kailangan meron tayong intimacy. Ang nangyari kay Kuya Edmund nyo, nakarinig ng salita ng Panginoon, na-connect siya sa Diyos at na-connect siya sa cell group. May mga makukulit na tao na ibibigay ang Lord sa inyo, nagpi-PM lagi sa iyo, nag-request ng cell lagi sa iyo. And may times na talaga nakukulit sa kanila, pero sino dito ang thankful sa cell leader mo na nagatanim lagi ng salita ng Lord sa buhay mo? Sino thankful sa mga kuya at ate natin na nag-guide sa atin? Kung hindi niya na-meet si Kuya Joseph, hindi niya may meet si Kuya Mike, hindi niya may meet si Pastor Jerry. Pero kung inupo ka ng Panginoon dito at meron kang kuya at ate ng church na in-invite kayo sa cell, make time for the cell groups. Bakit? Doon tayo. Pag Sunday lang, magandang umpisa yung Sunday lang. Pero totoo po ba na sa buong linggo, kailangan mo din ng recharge? Kasi may laban ka eh. Kaya hanggat maaari, may connection kayo. Kung hindi, video call, maganda in person. Yung ibang mga momshies dito, nagbabahay-bahay na sila. Palapanan ng Lord sa mga momshies dito. Di ba grabe? Yung iba pumupunta sa mga bahay, pinapalakas po natin yung simbahay. Dinadala natin yung sambahan sa bahay. Kasi ang simbahan kaya malakas nung Acts sa panahon ng mga apostol kasi ang simbahan nangyayari sa mga bahay. Kaya sino excited magkakaroon ng house tour yung mga cell leaders natin? Amen po ba? So, wag tayong ma-pressure na kailangan grande or kung ano man. Hindi, kung ano lang ang meron na sa bahay natin, go lang. Hindi nyo kailangan mag-general cleaning every time na may mag-ano doon. Tamang cleaning lang. Kasi baka na-pressure ka, paparating yun. Pero ang maganda doon, yung presence ng Lord yung mangyari sa atin. Kasi tinatanim natin, hindi lamang sa church, hindi lamang dito sa physical place natin, kundi sa bahay natin yung presensya ng Panginoon. Amen po ba? John 15 verse 4 to 5, sabi po dito, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Hindi mo kayang mamunga mag-isa. Kaya pag sinabi mo, ay hindi ko kailangan ng cell. No. That's spiritual suicide. When you say na hindi ko kailangan ng cell leader o hindi ko kailangan ng mag-guide sa akin. Hindi tayo lalago ng walang taong umaakay sa atin. Hindi nga tayo makakapunta dahil dito kung hindi tayo in-invite ng Panginoon. Kaya nga si Lord nagkatawang tao para tayo iligtas. So gagamit din siya ng tao para ikaw ay palaguin. Ang regalo ng Diyos sa atin bilang simbahan is yung community. Kaya nga again, meron tayong prayer wall dyan. Mamaya ilagay natin para alam namin as a community to pray for you.
Because we want now, we are going to be stronger together. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So paano tayo mag-remain sa Panginoon? By reading the Word of God, trusting the Word of God. Kaso lang pag mag-isa ka niyan, mahirap matutong mag-isa. Paano pag hindi mo maintindihan yung Bible? Hindi naman kayo makakapagtanong ngayon dito kasi ang tawag natin dito yung batok-batok fellowship. Nakikita mo, batok nung harapan mo. Pero pag sa cell, face-to-face kayo, nakakapagtanong ka. Nakakapag-open kayo. Sino dito, mas lumalakas kayo kapag nagkakamit kayo? Pag nag-share nyo yung mga popshies natin, di ba? Palakpakan ng Lord sa mga tatay na ginagamit ng Panginoon. Di ba? Because yung mga kabataan na naandito, palakpakan ng Lord sa mga kabataan na naandito ngayon, gagamitin ng Panginoon para sa mga schools. Because marami ang nangailangan ng encouragement. Sabi dito, verse 5, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya pag tayo nag-disconnect talaga, you can do nothing. You can achieve everything, but you can be nothing kahit nasa iyo na ang lahat. And last verse before tayo mag-close, John 15 verse 10 to 12. Ito po, sabay-sabay nating basahin as one church, 1, 2, 3, go. If you keep my commands, you will remain. Tingnan niyo mabuti ha, paano paano tayo mag-remain kay Lord? If you keep saan nakikita yung commands ng Lord? Sa Word of God. So if you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. Verse 11, ano pong sabi dito? Sabay-sabay nating basahin. I have told you this, so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. And verse 12, ito na yung command ng Lord. Paano daw mag-remain sa Lord? By keeping His commands. So anong command ng Lord? Verse 12. My command is this. Love each other as I have loved you. Pag sinabing love, hindi ito yung kilig lang na love. Sa 1 Corinthians 13, may kita natin yung definition ng love. Hindi ko na ilalabas dyan, pero kasama sa love yung correction. Kasama sa love, discipline. Kasama sa love, warnings. Kasama sa love, yung mga bagay na yun. Kaya, if you want mag-harvest katulad nung nakita natin kay Kuya Edmund natin, sino dito gusto mag-harvest ng katulad na nangyari sa kanya? Amen? So, iniwala kung kayang gawin ng Lord sa kanya, kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Ano yung tatlong ingredients? God's Word, ready heart, intimacy with God and the church. Yun yung buto, yun yung soil, and yun yung tubig. Intimacy natin sa Panginoon. And I believe, pag nag-discuss kayo mamaya again, don't forget yung prayer wall natin and discuss din yung mga action plans natin. Magplano kayo as a team. Ariin mo na itong mga kasama mo sa cell. Family to. Ewan ko kung sa inyo, ganun ang tingin nyo, pero ako ang tingin ko, panghabang buhay tayo magkakasama. Lifelong relationship. Unless, of course, walang sapilitan to. Pero that's my commitment. As long as I live, I will serve the church. By serving your leaders and tuturuan namin yung leaders na maserve kayo. Hindi man namin kayo ma-meet ng weekdays, pero pag minute kayo ng mga cell leaders nyo, yun yung expression ng pagmamahal namin sa inyo. Kasi kung paano namin sila minamahal, yun yung pagmamahal na ibibigay nila sa iyo. Lifelong relationship. Walang sapilitan. We offer this to you. And we believe. And ang prayer ko, maging fruitful ang life natin sa bawat isa. Mangyari yung plan ng Lord sa buhay natin. Can we all stand up and let me pray for everyone here before we end in worship today.
Kanina nabanggit ni Kuya Edmund yung picture. Na yun yung naging picture nung nagkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Yung kompletong pamilya, pinicturean niya yung row na yun, hindi picture ng cellphone, kundi picture of the mind. Ang tawag doon, vision. Ang tawag doon, pangarap ng Diyos para sa'yo. Nung pumasok tayo sa cinema na to, ang vision ng Lord para sa akin, puno natin to. Before tayo mag-start ng CHO Muntinlupa, malinaw sa akin yung vision. Ang pangarap ng Lord na ibinigay sa akin, ang mag-celebrate tayo ng Sunday, every Sunday, sa Philinvest Tent. Siya ay niwalang kayang gawin ng Panginoon yun. Kaya in a span of 7 years, mula sa dyaryo, ilalim ng puno, bahay alumni, apartment, maliit na spaces sa mall, ngayon cinema, I believe God can do it. Pero hindi ako after doon sa place. Kaya tayo nagpapaganda ng place because nag-ready tayo sa magandang gagawin ng Lord sa people. The church is about the people. It's about God working sa bawat isa sa inyo. That's vision. And ngayon, sino excited na magbibigay ang Lord ng vision sa iyo ngayon para sa pamilya mo? Ibig sabihin, buto pa lang yung hawak mo, kita mo na yung puno. Kapag wala kang vision, pag hawak mo yung buto, ang pupuntahan ng buto, basurahan. Wala kang pangarap eh. Kaya ang team song is, bahala na kung anong mangyari sa buhay ko. Kahit sino lang mapangasawa ko, kahit sino lang trabaho puntahan ko, kahit ano lang mangyari, basta go with the flow, basta. Pero pag may vision ka, itong buto na to, hindi basta-basta tatanim to. Itong buto na to, tatanim ko sa magandang lugar. Didiligan ko to. Kasi pag may vision ka, may direksyon. Bakit si Kuya Edmund yung nagpatuloy kahit parang lalong naglasing yung tatay niya? Kasi may word of God, mayroong siyang church, may cell, may vision. Wala dun sa outline ko, pero yun yung pang-apat. Pag nagkaroon ka ng intimacy sa Panginoon, tataniman ka niya ng pangarap. Hindi yung pangarap na basta yumaman, basta magkaroon ako ng 20,000 followers, basta makagraduate na. Yung pangarap na hanggang langit ang dala. Kasi yung followers mo, andyan yan. Tapos pag mamaya at pag ayaw na sa'yo, wala na yan. Kaibigan mo nung high school, kaibigan ko nung high school, hindi na lahat kasama ko ngayon. Pero noon, nababa ang value. Pero yung pangarap ng Lord, hindi bababa ang value niyan. Tanong, sino dito gustong mataniman ng Lord ng vision ngayon? Di mo alam baka ito yung day 1 na balang araw na testimony mo. Alam mo, ito yung nangyari sa buhay ko noon, pero narinig ko yun, nagkaroon ako ng vision. Hindi mo alam, 10 years from now, ikaw yung nagasalita sa unahan, nagpapatunay ng kabutihan ng Panginoon. So if you're that person right now, let's close our eyes and just focus on God. Huwag mo isipin yung katabi mo. Buhay mo yan. Hindi pwede mag-decide yung katabi mo para sa'yo. You have to choose. Meron dito mag-step in ka na sa next level. Dati, casual Christian ka lang. Hindi, ngayon, Lord, all in. Pag nagtanim ka ng buto, hindi pwedeng kalahati lang. Hindi tutubo yun. Pag nagpatanim ka sa Panginoon, dapat all in. Pag casual lang, pwede kang mag-start sa casual Christianity. Pero kung gusto mong tumubo, you want to be all in. Lord, all in ako sa'yo. Lord, all in. Itanim mo ko, tanim mo yung vision mo sa akin right now. As you close your eyes, huwag mo isipin yung katabi mo, ito na yung panahon na dapat di ka mahiya. Kasi hindi naman katabi mo magliligtas sa'yo. Pwede ka niyang pagtawanan, pero pag nakabaon ka na sa hirap, hindi ka naman tutulungan yan. Ang Diyos tutulungan ka. So habang nakapikit ka ngayon, talagang gusto mong magsabi sa Panginoon, Lord, kabataan pa lang ako ngayon. Ito pa lang yung nangyayari sa buhay namin. Pero Lord, hindi man ako ganun katalino. Hindi man ako the best pa.
Pero Lord, gusto ko magtiwala sa'yo. Ito nangyayari sa pamilya ko. Ito nangyayari sa buhay ko ngayon. Pero, tanim niyo po ako, Lord. Ito nangyayari sa pamilya ko, pero itanim mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng pangarap. Mag-create ka ng picture. Habang nakapikit ka ngayon, I want you to create a picture in your mind. Katulad nung kay Kuya Edmund, tinignan niya yung buong row. Sama ko yung pamilya ko. Nung tinayo yung CHO, Muntinlupa, ang binigay ng picture ng Lord, yung Sunday service tayo sa PhilInvest, kita mo yung tao na andoon. Sa'yo, anong personal picture na dinedevelop ng Panginoon? Habang nakapikit ka, God will show you that picture. Katabi mo na yung magulang mo. Katabi mo na yung anak mo. Nakalaya na kayo sa utang. Nakalaya sa hirap. Makita mo yung sarili mo, nagte-testimony na rin sa unahan. Nakita mo, sama sabay-sabay kayong kumakain ng buong pamilya. Lord, itanim mo po yung picture ng plano mo sa buhay nila. Maaring katawa-tawa. Pero Lord, sawa na kami. Ayaw namin masanay sa hirap. Ang pangarap mo para sa bawat isa ay makalaya at sumagana ang buhay. Habang nakapikit ka ngayon at meron ka ng picture na binigay ng Lord sa'yo, ang kagandahan niyan, hindi ikaw ang magde-develop niyan. Ang Diyos ang magde-develop niyan. Pero ang mga lumang picture dati, dine-develop sa dark room. Minsan, pag tinanim mo yung picture na yan, hindi mo alam kailan lalabas. Kasi yung mga lumang picture nilalagay sa dark room yun para ma-develop. Now, right now, i-entrust natin sa Panginoon yan na sa tamang oras, sa kanyang panahon, God will develop that picture. Habang nakapikit ka, huwag mo isipin yung katabi mo, huwag kang manood muna sa katabi mo, panoorin mo lang yung pangarap ng Panginoon sa iyo. I want you to raise your hands to God right now, giving Him itong pangarap na to. Lord, pangarap mo to. Kapag pangarap ko, pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Pero pag pangarap ng Diyos, mangyayari yan 100%. And let me pray for every one of us. Lord, kita mo po yung mga pusong ready, seryoso, all in sa iyo. I-honor mo yung pananampalataya nila na kung anumang pagsubok, anumang pangarap na ibinigay mo po sa kanila, tutuparin mo ito sa iyong oras. Panginoon, didiligan namin, Lord, ang pangarap na ito. Tulungan niyo po na taniman namin itong pangarap na to ng binhi na galing sa iyong salita. At hayaan mo, Lord God, na maging ready po yung heart namin na magtiwala pa rin sa iyo. Kahit parang may mga panahong hindi nangyayari yung pangarap mo, Panginoon. At tulungan niyo po kami maging close palalo sa iyo at sa mga taong ibinigay niyo po para sa amin upang samahan kami sa journey na ito na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, ibinibigay namin sa inyo ang pangarap na ito. Taniman niyo ito, Panginoon. Palaguin niyo ito. I-honor mo sa mga naniniwala. I-honor niyo ito, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Babaan na po natin ating kamay ngayon. And let's thank God ngayon. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon. As we get ready to worship God today, let's close this in our worship na, Lord, wala kang katulad sa buhay namin. Kaya pupurihin ka namin, Lord God. To stay in the presence of God at hayaan mo na patuloy kang i-encourage ng Panginoon, taniman ka ng salita, ng pangarap. Tandaan mo, yung picture
na ibinibigay ng Lord para sa pamilya mo, para sa future mo. Dahil gaganapin niya yan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit.